Ito nga yung ating nabili sa palengke, pusit lumot o kaya naman cuttlefish kung tawagin sa Ingles. Medyo mas malalaki ito kumpara sa mga pangkaraniwang pusit natin. Medyo mas makapal ang laman nito kumpara sa mga pangkaraniwang pusit natin. Karaniwang luto nung ako'y napagawa nila dito, pinapalagyan ng palaman tapos pinapaihaw. Dahil nga sa medyo nagsawa na ako kakaihaw ng pusit, ngayon naman bala ko, biyakin na lang to sa gitna at gagawin natin dito, iba-butterfly natin siya. Yes opo, hindi na po ito bago at ito nga po ay napasikat ng isang restaurant din na kung tawagin ay above sea level. Pumatok yung kanilang ganitong klaseng pusit na kung saan naka-butterfly yung kanyang dating. Ang hindi ko lang sigurado kung anong klaseng pusit yung ginagamit nila. Maybe yung pusit kalawang para medyo mura or kung anong klaseng pusit. Sila na nakakaalam doon. Pagkatapos nating i-butterfly, gumamit ako ng dalawang stick, tutuhugin natin. Medyo bibigyan lang natin ng 1 cm apart yung dalawang stick na yan. Tapos sa bandang dulo, doon natin ilalagay yung pinakaulo ng pusit. Kasama nga yung mga tentacles niya. At para naman sa gagamitin natin breading, gagamit tayo dito ng all-purpose flour tapos cornstarch 3:1 ang ating ratio. Tapos titimplahan lang din natin ito ng paminta, konting asin, tapos pampalasa. Yung palang pusit, tinimplahan na rin natin ng asin at paminta. Tapos kung may available kayong kalamansi, patakan nyo na rin para kahit papano nakakabawas din yun ng lansa. Okay, so dadako na tayo sa pagkukoat ng ating mga pusit. Dito nga sa ating mas malaking lagayan, isinalin ko yung ating mixture na ginawa at kukuha lang ako ng isang scoop. Ibubukod ko siya dito sa ating maliit na bowl, tapos dito nga ipipigaan natin o ikakrak natin ng isang itlog, lalagyan natin ng tubig, at ito nga yung gagawin nating wet butter. So ang gagawin natin dito ng consistency, medyo malabnaw talaga siya. As in, medyo malabnaw, yung malagatas. Kasi ayaw ko naman ng masyadong makapal yung pinaka-coating o yung pinaka-breading nitong ating pusit. Kasi ang pusit, alam nyo naman, bawal ma-overcook yan. So kailangan medyo manipis lang yung pagkakabalot. Ang method na ginamit natin dito ay dry wet dry method. So ganun lang kasimple ang ating gagawin. Kapag napapansin niyo na medyo lumalapot na sa mga susunod na pusit na inyong ilulubog dito, pwede niyo naman dagdagan ng tubig para mas lumabnaw siya. At pagkatapos naman sa ating wet butter, dito naman tayo dadako sa ating breading. So ganun lang kasimple, make sure lang na malagyan mo lahat ng harina yung ating pusit para nga mas maganda yung dating kapag pinirito na. Itaktak lang natin para matanggal yung mga excess. So i-ready lang natin yung ating pagpiprituhan na kawali, lagyan natin ng mantika, tapos painitin natin. Hanggat maaari, mag-testing ka muna kung talaga bang mainit na yung mantika. Magpataka lang ng konting butter, mapapansin mo naman kapag mainit na. Kapag ganito na yung itsura, pwede na yan, hanguin mo na at isalang mo na nga yung mga susunod pang batch. Sa paggawa naman ng suka, kayo na ang bahala. Alam kong kayang-kaya nyo na yan at ito namang suka na aking ginawa ay simple-simple lang. Kaya naman itong first bite po na ito ay para po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong mga pagtangkilik sa ating mga video. Sana po sa mga susunod pa ay nandyan pa po kayo. Sana po ay parati po kayong mag-iingat at lagi po kayong magpapasalamat sa ating Diyos na may kapal. Salamat.